Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ata with evidence. Ako po, para yatang nai-insecure si BBM. Para yatang nagtatampo si BBM. Kasi feel ni BBM na hindi siya mahal ng kanyang supporters. Uy, grabe naman kayo magawa-gawa ng istorya dyan. Kasi Kabibig, may nabasa akong komento na isang netizen na grabe daw ang pa-birthday ng mga pro-Duterte supporters kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Worldwide ang pa-birthday, ang 80th birthday ni Pangulong Duterte. Kaya sabi nila, pang Guinness World Record ang birthday ni Pangulong Duterte, mga kabibig. Naku po, the more na ginigipit, the more na dinala nila si Pangulong Duterte sa ICC, the more ang tawag dito ba, the more napamahal ng maraming supporter si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mali ang strategiya kasi. Akala kasi nila, pag si Digong ay nandun na sa ICC, mauugat kung ano ang ijiki-ijiki, magagalit ang mga tao sa kanya. Pero kabaliktaran, lahat ng Pinoy sa buong mundo nag-birthday blowout. Pinakita kung gaano nila kamahal si Pangulong Duterte. Baka yung iba dyan nagtatampo na. Sa birthday daw niya, dapat ganun din, worldwide. Hello? So eto, mamimig manood tayo ng isang video ba ni Showbiz Fanatics, Robin Sweet Showbiz, kung saan kanyang ni-report ito. Just birthday party. Talagang pasok sa banga. Gusto nyong makita? Gusto nyong makita ang mga localities na nag-celebrate ng engranding birthday party ni Tatay Digong last night? See attached pics from me, Real Talker. Pang Guinness Book of Records na yata ito kung tutuusin. The simultaneous celebration of the largest party held in the Philippines and key cities worldwide. What a fit! Tayo lang Philippines nakagawa ng ganyan sa buong mundo dahil ipinapakita yan sa International Criminal Court ICC na ang taong nasa kanila ay mali ang mga binibintang sa kanya. Kabibig, ito pa. Ang kagustuhan nilang alisin si PRRD sa political game nila sa Pilipinas ay lalo lamang nilang pinasikat worldwide. Ginawa pa nilang hero, legend at martir sa mata ng mga tao sa buong mundo. The world is now watching and realizing what a farce this circus they are all created against the man who only loved the Philippines and the Filipinos. Maraming salamat mga kababayan for standing for the truth and justice for Tatay Digong. Yan kabibig, 'di ba? Ito pa. Sara ay hindi makapaniwala sa nangyari kahapon na naganap na birthday party at birthday celebration ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration Correct. sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. Thank you very much, mga kababayan. Tama si Bibi Sara, no? And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Kasi buong mundo nag-celebrate sa kanyang birthday. Kasi kung hindi pa mahal ng maraming Pilipino si Tatay Digong, wala silang pakialam kahit si BP Sara pa mananawagan, oy mag-birthday tayo ha. O buong mga OFW, birthdayhan natin si Tatay Digong. Hindi nanawagan si BP Sara, kundi ginagawa ito. Hindi ito compulsory ha. Hindi ito chicken with attendance, hindi binayaran, walang ayudang ibinigay para magpa-birthday party. Kusang loob na gumawa ng isang birthday celebration ang maraming Pilipino worldwide. Kaya the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So nagpasalamat si BP Sara sa ginawa ng maraming Pilipino para sa kanyang tatay, mga kabibig. Diba? As in, ramdam natin mga kabibig. Let's watch this video. Sinabi niya na huwag tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang
mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. No, yun ha, sinabi ni Tata Digong, huwag tayong makialam sa kaso. Hayaan na ang ICC, hayaan na kayang legal counsel na makalusot siya sa kaso, mga kabibig. And meron pang isang tawag dito, meron pang isang sinabi si Tata Digong na mag-careful tayo, mga kabibig, sa halalan. Oo. Kasi delikado, mga kabibig, na dayain daw. Hala, ano ba ang sinabi ni Tatay Digong tungkol sa halalan, mga kabibig? Hanapin natin ang video kung saan talagang pinaalahanan ang mga tao ni Tatay Digong tungkol sa halalan, mga kabibig. Ito ha, bantayan natin. Ito na kabibig ha. Bantayan natin ang boto natin, mga kabibig. Kasi kahit trending na trending ang PDP laban, kasi pwede pa talaga na lukohin. 'Di ba? Bantayan natin ang ating boto. Yan Go. Kinig tayo, mga kabibig. Sa magandang araw na ito, walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka na. Sabi ko, wala talaga ako makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song na nagawa ka natin kanina o hindi pa. Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. Correct. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho nila. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact,
Noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid. Sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. Oh. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, well, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak na kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, nung nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na sa beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, saan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, ay, nahihirapan ako. So yun kami big. Yun ang isa sa mga advice or pinabantayan ni Tatay Digong ang boto natin. Ito kami big. Balikan natin yung video ni Baste Duterte na kahit ano pa daw ang gagawin ni Marcos, hindi siya kaibig-ibig at walang magmamahal sa kanya. O ito kabibiga, balikan natin ha. Kasi sa panahon na maiisip natin, no, kung mangyari kaya ito ni BBM, gagawin ba din ba ito sa mga loyalista, yung mga supporters niya? Tingnan natin kung may mga pa-birthday pa-blowout ba ang mga supporters ni BBM. Kasi nakikita na ng mga supporters ni BBM na, ay grabe ha, 80th birthday ni Duterte, buong mundo ang nag-celebrate. Sa birthday kaya ni BBM, magagawa kaya nila? Kahit si BBM ang presidente, hindi siya nakakulong, o kung ano, wala man, kaya nila na magkaroon ng ganon kabonggang celebration. Pero si Baste, ito ang kanyang mensahe noon, no? Na tatatak sa puso at isipan ng maraming Duterte supporters. Let's watch again. Mr. President Marcos, you will never be loved. Ito talagang tumutok sa bibig. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. We will stand up and we will fight back. Gusto ko lang na-ingtong kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Diba? Grabe si Baste dito. Hindi ka matingala. Kaya kung ang sapo para sa ilang, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sapo sa tuang mutaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosente binabuhi. Kalimot o rin ang putang ina. Ito'y nagtabang sa iya makalingkod sa diya karon sa ginamungkulan. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Panahon nga magluya-luya ta. Hindi na panahon nga magluya-luya ta. Dili nato sa yangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di yun ni mahuman karon o di na yun ni mahuman. Di Baste, no? Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan, para akong amahan, ipapreso nimo, utang ina ka. Wala ko busy mo ng mga tao, daga mo na ibuhaton, pero makita na ko, in behalf
our family, akong igsoon, duha ka igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon. Mama, tanan may mga Duterte na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo gyud sa suporta. Salamat kaayo sa pagpapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo ha, kung hanto diri na lang gyud mi, to diri na lang mi, pero supra-supra na kayo nagipangita. Nagipangita sa mga. Salamat kayo. Pero samtang niya pata diri, di gyud ta maundang o di gyud ta mapindi, basta nagkahiusa lang ta mga Dapawenyo. Mabuhay ang Davao City! Iba talaga ang Davao, mga kabibig. Kaya parang nakikita na natin kung sino mananalo sa Davao sa senatorial, no? Binibilaban talaga. So yan lang kabibig yung ating Let's Say Bagay for today. Ano yung komento dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!